ang pag-reveal at ang paggamit ni Ging ng kanyang secret abilities para matapatan ang mga mercenaries. Ang isang abilidad na gumulat kay Pariston at ang pag-figure out nitong si Ging sa mga pinaggagawa ni Pariston behind the scenes na gumalit naman sa kanya. Bago natin simulan ang talakayan, huwag muna kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button para naman ma-notify ka tuwing magkakaroon tayo ng bagong video tungkol sa Hunter x Hunter. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Nang dahil na nga sa nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa gitna nitong si Ging, ni Pariston at ng mga mercenaries na nag-fail sa Hunter exam ay nagkaroon ng away sa gitna nila. Dahil hindi nag-agree at nag-comply itong si Ging at si Pariston sa ibinigay ng mga choices ng mga mercenaries na ito, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Nag-conjure sila ng mga weapons, ng mga baril na ginamit nila para tadlarin at paulanan ng mga atake itong si Ging at si Pariston. Subalit successfully nakatakas ang dalawa at bumaba papunta sa underground basement. Sinubukan naman silang pigilan ng ilan pang mga members ng squad ni Beyond ng mga members na naging maamo na kay Ging na nakumbinsi niya na hindi talaga siya isang kaaway. Pero binalaan sila ng mga mercenaries na wag silang mangingialam dahil baka madamay pa sila. Ang acting leader naman ng mga mercenaries ay nagbibigay na ng mga commands. Ipinasarado niya na at pinasil niya na ang lahat ng exits at dahil nga sa bumaba itong si Pariston at si Ging papunta sa basement, sinabi niya na habulin nila ang mga ito, subalit manatili silang careful dahil alam din naman niya kung gaano kadelikado ang dalawang yon. Pero kahit alam niya na kung gaano din naman kalakas ang dalawang ito, minamalit at iniinsulto niya ang dalawa habang tumatakas. Habang sinasabing itong si Pariston daw ay isang lalaki lamang na nakasuot ng suit and tie at wala namang kwenta at puro salita lamang. Ito namang si Ging ay isang rookie na wala namang kahit anong experience. Sinabihan niya pa na wala naman daw bisa ang dalawang ito. Sadyang overhyped lamang sila at tamang-tama, napaka-perfect ng opportunity para patayin niya ito at para mabura na sa mundo. Si Ging at si Pariston naman nagkwekwentuhan at nag-uusap pa habang tumatakas habang sinasabi pa nitong si Ging na napaka-iksi daw ng pasensya ng leader ng mga mercenaries at sinabi naman dito nitong si Pariston na akala daw niya ay sanay na itong si Ging sa ganitong mga sitwasyon base sa mga chismis at sa mga kumakalat na mga impormasyon tungkol sa kanya. Nanilinaw naman itong si Ging habang sinasabing hindi naman daw talaga actually mga factual ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya at parang reflection lamang yun ng mga pinaggagawa niya sa buhay. Sinisisi pa nga dito ni Ging itong si Pariston dahil pinrovoke daw nito ang mga mercenaries na sinagot naman ni Pariston na nakikisabay lang siya sa mood at sa vibe nitong si Ging. But at this point, there is no turning back dahil hindi nauurong ang mga mercenaries na ito. Kaya napagdesisyonan nilang dalawa na kailangan na talaga nilang pumalag kahit papano, but they will have to hold back. They will have to do it gently, in a way na mapipigilan nila ang mga mercenaries nang hindi sila pinapatay. Dahil at the end of the day, magkakampi pa rin sila pagdating kay Beyond. Bago muna mag-retaliate itong si Ging, bago siya mag-engage sa laban ay inanalyze niya muna ang mga mercenaries. Dito ay na-figure out nila na ang mga ito ay mga emitters. Mga emitters na gumagamit ng conjured weapons. And given that, hindi sila ganun katinding mga threat. Kayang-kaya silang palagan itong si Ging ng walang kahirap-hirap. Subalit dito ay tinanong siya ni Pariston kung okay lang daw ba na pumalag si Ging at ma-reveal sa kanya ang kanyang mga abilities. Dahil knowing these two, they are great enemies, they are a great rivalry. Napakatindi ng kompetisyon sa gitna nilang dalawa. Kaya naman the mere fact na maire-reveal o maipapakita mo sa iyong kalaban ang iyong tunay na abilities, ang iyong Nen ability, magiging isang napakalaking disadvantage nun dahil it's as if may-reveal mo na kung ano ang iyong secret weapon. Pero hindi naging big deal para kay Ging, hindi niya yung pinroblema. Bagkus, sinabi niya pa kay Pariston na it is not a problem. Dito ay ginamit niya na ang kanyang Nen, inipon niya na ang napakaraming amount ng kanyang oras sa kanyang kaliwang kamay at pinagtatagtad ng suntok ang pinatatayuan nilang teren. Hindi pa man lamang nakukumpleto ang atake nitong si Ging ay gulat na si Pariston. Ang mga suntok na ginawa ni Ging ay hindi nag-create ng damage, kung hindi, para bang gumapang at dumaloy ito in a line papunta sa lokasyon ng mga mercenaries. And upon seeing these movements, upon seeing the effects ng ginawang pagsuntok ni Ging sa lupa, na-realize agad dito ni Pariston na ito ay ang ability ni Leorio. Ang ability na ginamit ni Leorio para suntokin at i-uppercut itong si Ging noong ginaganap pa lamang ang eleksyon para sa susunod na magiging chairman ng Hunter Association. At tulad nga ng epekto ng Nen ability ni Leorio, ang mga suntok na inilaunch ni Ging sa kinatatayuan nilang lupa ay na-transport din papunta sa posisyon ng mga mercenaries. Pero ang pinagkaiba, napakalayo ng diferensya pagdating sa strength,
sa output at sa pagiging napakalital ng mga atake na ni-launch nitong si Ging. Completely na knockout niya agad ang lahat ng tatlong mercenaries within just one attack. Nang dahil dito, hindi na kailangang magtago nitong si Ging at ni Pariston. Habang tinatanong naman ni Pariston na kung ano daw ang ability ni Ging. Ito daw ba ay ang Nen ability na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na kopyahin ang Nen ability ng iba pang mga user na nakikita niya? Na sinagot naman ni Ging na it is nothing special, hindi talaga niya yung ability at mayroon lamang siyang natural talent na kapag tinamaan siya ng isang atake, ng isang ataking gawa sa Nen ability, especially kapag isa itong strike type, kayang-kaya niya na yung kopyahin. Now I think it is the explanation kung bakit kahit nakita na at na-predict na ni Ging na padating na ang suntok ni Leorio mula sa wormhole ay hindi niya yun iniwasan. Isang napakatinding hacks, napakatinding talent nitong si Ging na nagbibigay sa kanya ng dahilan para maging isang dangerous na hunter. Pero hindi pa nila nauubos completely ang mga mercenaries. May natitira pang dalawa. Ang dalawang ito ay nagtatago at nakikiramdam dahil bigla daw tumahimik. Iniisip nila na baka napatay na ang tatlo nilang kasamahan. Si Ging naman ipinagpapatuloy pa ang pag-utilize at ang paggamit ng Nen ability ni Leorio. Dahil din alam niya na nagsistrive itong si Leorio para maging isang doktor, ginamit niya ang ability ni Leorio in a way na para bang isa itong application ng pagiging isang doktor. Ginamit niya ang aura para mag-act as an alternative sa ultrasound para matrack at mahanap ang location ng dalawang nagtatagong mercenaries. Habang nanonood itong si Pariston sa ginagawa nitong si Ging, mas lalo lamang siyang nabibilib. Habang na-realize pa na kung ginamit nila ang N para hanapin ang mga kalaban, mas magiging mahirap pa yun para sa kanila. Kaya tamang choice ang ginawa nitong si Ging. Hindi nagtagal at na-pinpoint niya ang location ng dalawa pang natitirang mercenaries at gamit na naman ang another application ng Nen ability nitong si Leorio na kung paano daw mawawasak at ma-eliminate ang mga tumors at ang kung ano mga cells sa loob ng katawan ng isang tao nang hindi ginagamitan ng physical aspect. Pwede niyang gamitin ang Nen para wasakin yun. And in that very same concept, gumawa siya ng isang atake na tumagos sa mga walls at lumampas papunta sa kabilang side nito na tumama directly sa mga mercenaries. Isang application ng Nen ability ni Leorio na maaaring maging si Leorio ay hindi niya pa na-figure out kung paano gamitin ang tama. Dito din ay na-confirm ni Ging na wala ng kahit na sino pang mercenaries sa proximity dahil nga wala nang matrak ang kanyang ultrasound. Nang dahil din sa wala nang umaatake, nasabi ni Pariston na baka daw sumuko na ang mga ito. Na sinagot naman ni Ging na hindi daw yun actually ang nangyayari dahil right from the start, nakita niya na kung ano talaga ang pangyayari at ang schemes na ginawa ni Pariston. In the very first place, ang dahilan kung bakit hindi na pumapalag pa ang mga ito ay dahil sa iniisip nila na tapos na ang kanilang misyon. Dito niya isinampal ang katotohanan kay Pariston na alam niya kung ano talaga ang mga pinagagawa nito. Inutusan niya lang ang mga mercenaries na ito at ang nangyayaring misunderstanding at ang paghabol at ang pakikipaglaban nito sa kanila ay lahat na ayon sa plano nitong si Pariston. Sinabi din ni Ging na sa simula pa lamang ay na-figure out niya na ito, especially pagdating sa parte na kung saan ay hindi nagbigay ng pangatlong choice ang mga mercenaries na pareho silang aalis. Dahil kung inilagay daw ang choice na yon, there is a chance na baka inaccept niya na ang choice. Dahil isa lang naman sa mga priorities niya ang pigilan ang mga balak na gawin nitong si Pariston. Although oo, may napakarami pang ibang rason kung paano niya na-figure out pero yun ang naging pinakamalaking butas sa plano at pag-acting ng mga mercenaries. Idinagdag niya pa na nag-carry out lamang siya, pinagpatuloy niya at sinakyan niya ang gustong mangyari nitong si Pariston at pinagbigyan niya ang ginawang pag-acting ng mga mercenaries dahil naawa siya dito. Nag-exert na ng effort ang mga ito para magpanggap and surely nabayaran na ito ni Pariston. Kaya naman sumakay na lamang siya sa gustong mangyari ni Pariston, subalit binantaan niya ito na sa susunod wag na siyang gumamit ng iba pang mga tao at kung gusto talaga niyang ma-figure out kung ano ang Nen ability nitong si Ging ay harapin siya nito ng harap-harapan nang hindi nagre-rely sa iba pang mga individual. Nang dahil dito gulat na gulat si Pariston pero wala siyang magawa dahil sa ang akala niya ay namamanipula niya na si Ging pero ang katotohanan pala ay siya ang minamanipula nito. Also nasayang lang ang efforts nitong si Pariston dahil hindi naman niya nakita ang tunay na Nen ability ni Ging at ang napakadayang genius talent lang nito ang na-feature nito sa kanyang pakikipaglaban. Nasa sobrang dahil ang special trait nitong si Ging na kaya niyang gayahin ng kahit na anong striking type ability na tatama sa kanya, we can say na sa sobrang talino ni Ging kung paano niya ni-utilize ang Nen ability ni Leorio, hindi niya na nga actually kakailangan pang gamitin ang kanyang Nen ability sa pakikipaglaban. Matapos ni Ging pagbigyan ng mga mercenaries at itong si Pariston ay bumalik na siya sa taas,
para kausapin ang leader ng mga mercenaries. Sinabi niya dito na alam niya na nagpapanggap lang ito habang tinatawanan siya nito at sinabi na hindi niya akalain na na-figure out siya ng ganun kadali. Sinabi pa ni Ging na napaka-monotone daw ng tono niya kaya na-figure out siya nito. Ang pangalan ng leader na ito ng mga mercenaries ay si Muher. Nang dahil na rin sa nag-aalala itong si Ging sa mga tauhan nitong si Muher, ipinagtapat niya dito na ang mga bataan nitong si Muher na ang mga assassins nga na nag-fail sa hunter examination ay hindi capable in their current level at sa kanilang capabilities, hindi sila makakasurvive sa gagawing voyage sa Dark Continent. Pero ang katotohanan pala ay actually, literal na backup lang naman daw pala ang mga mercenaries na yun. Sila lamang ang magsisilbing taga-provide ng artillery at ang magsa-scout ng area at ng battlefield. Also additionally, kaya din nilang mag-support ng firepower sa mga snipers. Ang lahat ng firepower, ang lahat ng gagawing shooting ay iaasa naman nila sa isang manually operated robot na nasa likod ni Ging na pinangalanan nilang Golem. At hindi ito isang basta simpleng robot lang. Ang mech na ito ay nakakapag-conjure ng isang napakatinding firearm sa kanyang kaliwang kamay. Subalit para makapag-launch ng mga atake gamit ang sandatang ito ay kakailanganin ang mga bala na i-create ng mga emitters. Pero ang pinagkaiba kahit nagaling sa emitters ang mga magsisilbing bullets ng weapon na ito, ang firepower naman ito ay napakalakas kumpara sa isang normal na atake ng emitter na pinanggalingan nun. Dahil na rin sa dumaan nito sa isang conjured na weapon sa kaliwang braso ng robot. Hindi lang yon, dito din na i-reveal na ang mga emitters kanina na nagkaroon bigla ng mga baril ay hindi naman talaga actually mga conjurers. Ang mga baril ay nanggaling sa robot na ito na si Golem na para bang isang miniature weapon ng kanyang kaliwang kamay. Natulad din ng kanyang kaliwang kamay, kailangan lamang balahan ng mga emitters ng mga mercenaryong yon para mapagana. Up until now, kahit na napakatagal na nilang kasama itong si Golem na actually for 3 years na, hindi pa rin nila alam kung anong impormasyon tungkol dito dahil hindi naman ito nagsasalita. At kung sino, kung babae o lalaki ang operator na nasa loob nito. Sinabi din itong si Muher na na-scout nila ito sa nangyaring Lubu Civil War. Itong si Golem daw ay kasama sa isang recon group na pinangalanan ng codename na Stonewall. Sa pamamagitan ng napakatinding ability ito ni Golem at sa pamamagitan din ng napakadayang support na pag-create niya ng conjured weapons, ang 11 na miyembro ng grupong Stonewall ay lahat nakasurvive sa napakatinding gera na yon. And since medyo nagkakaintindihan na nga itong si Ging at si Muher, kinausap nitong si Ging at kinumbinsi niya si Muher na ito na daw ang bahalang kumausap sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga mercenary na pumayag at tanggapin na ang kanyang pera. Pero dito ay pinagtapat sa kanya ni Muher na yun actually ang kinaiinisan niya. The very fact daw na gusto nitong si Ging na maging ang number 2 at ang maging second in chain of command ay wala naman siyang problema dahil alam niya na capable at nararapat lang si Ging sa posisyon na yun. Pero nainis siya nang mabanggit at i-declare nitong si Ging na magbibigay siya ng pera para mapapayag ang mga ito na para bang binibili niya ang dignidad ng iba pang mga miyembro ng squad ni Beyond. Especially sa kanilang mga soldiers na talagang tinetreasure ang kanilang dignidad. And to be honest nga daw, ang iilan pa sa mga miyembro ng squad nang malaman na mamimigay itong si Ging ng pera para lamang mapapayag sila ay halos gusto nang umalis at umiwas na nang dahil doon gustong marinig nitong si Muher kung ano ang side nitong si Ging at kung ano ang kanyang explanation. Sinagot naman siya ni Ging na wala siyang rason at tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali. At kahit naman daw gusto pa ni Ging na itigil na yun kung sakaling ayaw nun nila Muher at ng iba pa, wala na siyang magagawa dahil natanggap na ng ibang mga squad members ang pera at hindi niya na yun pwedeng baguhin at bawiin pa. Kaya naman nagsuggest siya ng isa pang way para maibigay ang pera sa mga mercenaries at dito kay Muher nang hindi sa kanila directly inaabot ang pera. Sinabi niya na i-donate nila yon sa Norwell Foundation. Ang Norwell Foundation ay isang charity program na sinimulan at pinangunahan ng isang sundalo na nagngangalang Norwell. Sa pamamagitan ng account na yon ay mabibigyan ng tulong ang lahat ng mga naiwang pamilya, naiwang anak at naiwang kahit na sinong mahal sa buhay ng mga soldier na pumanaw at namatay sa pakikipaglaban. In this way, hindi lamang makakatulong si Ging sa mga mercenaries at dito kay Muher kung hindi sa lahat pa ng mga soldiers nang hindi dinudungisan ang kanilang dangal at ang kanilang dignidad. Dahil dito napatanong tuloy sa kanya itong si Muher na kung gano'n naman daw pala, bakit pa in the first place ay nagbigay siya ng para bang isang pabuya ng isang offer na nag-i-include ng pera. Na sinagot naman itong si Ging na actually hindi naman talaga niya plano na magbigay ng gano'n kalaking pera para lamang bilhin ang pagpayag nila.
at nagawa niya lamang yon dahil sa tingin niya ikakaahangas niya yun na mabibilib sa kanya ang mga individual na ito kapag napakitaan at napatunayan niya na kaya niyang mag-provide ng ganun kalaking pera. At hindi din niya inaasahan na dadating pala ang point na magiging isang problema ang hindi niya pinag-isipan na bagay na yun. But also there is a deeper reason. May mas malalim pang rason kung bakit in-incorporate nitong si Ging ang pagpasok ng pera. Inisip niya na kapag ipinasok niya ang pera at hindi sila basta-basta pumayag, para bang kailangan talaga niyang kumbinsihin ng mga individual na yon, knowing na hindi lamang pera ang habol nila dahil hindi sila agad pumayag nang i-offer niya ang napakalaking amount ng pera. And at some point, kapag napapayag niya ito, nangangahulugan lamang na pumayag sila dahil napapayag talaga sila ni Ging at hindi dahil sa pera na ino-offer niya. At dahil din sa bagay na yun ay naaramdam siya ng galak at ng tuwa dahil naisip at na-realize niya na may ganong klaseng mga tao pa rin pala. Mga tao na alam kung paano i-treasure ang mga bagay at hindi lamang ang value ng pera. Dito pa nga pinaliwanag pa ni Ging na matapos nga niyang umalis mula sa Hunter Association dahil nga ayaw niya ng napakaraming restrictions, napakarami ng mga mababiolate niya kung mananatili siya sa asosasyon, kaya lumipat talaga siya sa side ni Beyond para magawa niya ng malaya kung anong gusto niyang gawin sa Dark Continent. And actually daw, pagdating pa nga lang niya dito sa loob ng room ng mga squad members ni Beyond ay ang unang bagay na sinabi niya ay let me join in. Gusto lang talaga niyang makapaglayag at makapaggala-gala sa Dark Continent ng malaya nang walang nangingialam at hindi din niya alam kung paano lumabas sa kanyang bunganga ang tungkol sa pag-offer ng pera. Para masigurado at para ma-verify ay itinanong pa ito ni Mujer sa isa sa kanyang mga mercenary na si Marcher na in-explain naman ni Marcher na totoo naman daw. Pagdating pa lang ay hindi naman talaga actually ibinungad agad nitong si Ging ang tungkol sa pera at nakipag-diskusyon pa siya kay Pariston tungkol kay Chairman Netero. At matapos pa nga daw marinig ni Marcher ang tungkol sa mga bagay na binanggit ni Ging para bang in-acknowledge niya agad na hindi naman talaga actually isang spy o traitor itong si Ging. Not just that, agad nilang na-consider na talagang si Ging ay worthy of an undeniable part in the chain of command. Pero nilinaw din dito ni Ging na pagdating naman sa gitna nilang dalawa ni Pariston, hindi niya na kayang i-explain dahil napaka-komplikado talaga ng bagay sa gitna nilang dalawa. Pero as clarification, sinabi niya na magtiwala lamang daw silang lahat sa kanya at hindi na kailangan nilang tanggapin ng persahan ng pera. Nakadepende na sa kanila kung tatanggapin nila ang pera o hindi. Na dito naman ay biglang sumingit itong si Golem na sinasabing alam naman daw actually ni Mujer kung ano talaga ang sasabihin nitong si Ging, pero hinayaan na ito ni Mujer para ma-redeem nitong si Ging ang kanyang sarili at para na rin magmukhang maangas itong si Mujer. Na in the end, in-accept din naman nitong si Mujer at sinabi na payag siya na ilagay ang pera sa Norwell Foundation. Pero ipinaalala din niya kay Ging na kahit na si Ging ang second in command o ang number 2, kapag dating sa battlefield, siya pa rin ang magbibigay ng orders at ang masusunod sa pagpapakilos sa kanyang mga sundalo. Nang dahil dito, sinabi din niya na siya na ang bahalang magkumbense sa kanyang mga mercenaries na pumayag sa gustong mangyari nitong si Ging. Dahil dito, bigla na ring lumabas itong si Pariston habang sinasabing nakumbinse niya na ang lahat at siya na ang bahalang magbigay ng list ng mga bibigyan ng pera nitong si Ging. Matapos ang successful na pagkumbinse nitong si Ging sa lahat ng mga miyembro ng squad ni Beyond, kinongratulate siya nitong si Pariston. Habang sinasabi naman ni Ging na hindi naman daw actually kailangang tumigil agad ditong si Pariston sa gusto niyang gawin at pwede pa rin siyang mag-compete at makuha ang pwesto ng second in command. Na sinagot naman itong si Pariston na ayaw niya. Gusto niya munang makita kung paano pakikilusin at pamumunuan ni Ging ang squad na to. Na sinagot naman ni Ging na okay, pagbibigyan niya itong si Pariston and he will not hold them back. And this is where the chapter ends, and actually mas malalim pa sana ang tungkol sa Norwell Foundation at sa mga accounts pagdating sa pera. Pero it is not that big of a deal kaya hindi na natin dinaanan at alam kong ayaw nyo din namang masayang ang oras nyo. Dahil anyways, na-feature naman natin ang pinaka-importanteng parte ng chapter na ang pag-reveal ng napakatinding talent ni Ging sa pagkopya at ang pag-adapt niya sa mga abilities na tumama at nasalo niya. Hindi lang yon kung paano din niya naipahiya at nasampal ng katotohanan itong si Pariston habang binabasa ang lahat ng mga plano nito at kung paano din niya nakuha ang lahat ng tiwala ng mga squad members nitong si Beyond. If you reach this point, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Huwag mo din kalimutang i-follow ang ating official Facebook page at ang ating official TikTok account para hindi ka mahuhuli sa mga announcements and every significant detail sa mga series na tinatalakay natin sa channel na to. Para din sa mga ayaw mahuli sa bawat release natin ng video, i-ring nyo lang ang bell button, matik lalabas na ang notif sa notification bar nyo.
Bago natin tapusin ang video, shoutout muna sa mga napakalulupit na mga supporters natin na to. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.